Ang panahon ngayon, pang-cuddle weather ika nga nila. At dahil nagtatago ang araw, ang perfect natin na kapares ay ang mainit na sabaw. Naging susi daw sa tagumpay ng isang pamilya. Pero makalipas ang ilang taon, bigla na lang daw itong nawala sa pwesto. Bakit kaya? Mag-asawa, dating nagtitinda lang ng merienda. Tanong ng mga estudyanteng suki nila, kamusta na kaya sila? Sa viral video na ito, makikitang ibinida ng anak ang mga magulang na sina Zenny at Lito. Our hardworking and loving parents who believed in us and provided us with the education we deserve, even though life's not easy. Dahil daw kasi sa maliit na pares business ng kanilang mga magulang, ang magkakapatid, successful na sa kanya-kanyang mga industriya. Ang panganay na si Raizen ay isang nurse sa US. Ang middle child naman na si Kim ay doktor sa UK. At hindi magpapahuli ang bunsong si Rupert na isang engineer naman sa Canada. At ang lahat ng ito dahil sa sipag at tiyaga nilang magbenta noon ng pares. Nagsimula yung pares namin 2005. Sabi ko, Lord, ano kayang pwede kong itinda? Biglang click, pumasok sa akin yung pares. Gustong-gusto nila. Mabilis. Sabi ko, wow. Sabi ko, konti pa lang yun. Hanggang sa dumami ng dumami. Hanggang sa naging 30 kilos na, 36 kilos, 40 kilos, napapaubos namin. They sold pares on the sidewalk and fought the heat just to send us to good schools. They did not force us to help them as our main concern is to do good in school and finish it. That's our food court located at UST Lacson Street in Manila. It was famous before to UST students and employees. Ang mag-asawa, nagkakilala raw dahil din sa pagtitinda ng pagkain. Noon, nung meron pa akong maliit na karinderya, nangailangan ako ng kasama na makakatulong sa akin. Napansin daw ni Zenny ang pagiging masipag at mabait ni Lito. Kaya naman unti-unting nahulog ang loob niya rito. Parang nagkaroon ng spark. Nakakatuwa, oo. Gusto ko lagi ko siya nakikita, tsaka tuwan-tuwa ako sa kanya. Napansin ko noon nga parang nagkatinang kaming dalawa. Video parang kinikilig ako. Ang paborito raw nilang bonding, magsimba kay Mother of Perpetual Help. Parang tuwang-tuwa ako. Sabi ko, thank you Lord, parang binigay mo sa akin. Ang relasyon ng dalawa, nagbunga ng 3 mga supling at di kalaunan ay nauwi rin sa kasalan noong January 16, 2000. Dito na nag-isip ang mag-asawa na magtinda ng pares sa labas ng eskwelahan para maitaguyod ang pamilya. Pero hindi raw naging madali ang buhay nila. Dumarating po yung time na pag wala kaming pamalengke, tapos alam ko kinabukasan, magtitinda, wala kang pamalengke, tapos darating yung mga bayarin namin, parang ayoko nang gumising sa umaga. Nandun ako sa kalsada, nag-aabang ako ng Bombay. Bibilangan kaagad nila ng pera. Dahil sa hirap ng buhay, nabaon sila sa utang. Kaliwat kanan daw ang naniningil sa kanila. Okay, magkakaroon ka ng pera ngayon, pero dahil sa utang. So, magtatrabaho ka, magtitinda ka para mabayaran yung utang, and then uutang ka ulit. So, basically, parang naging ganon yung setup like buong buhay namin. Hanggang umabot na sa puntong napalaya sila sa kanilang inuupahan. Pinaka-struggle namin as a family is yung nabilang ko 16 times kami palipat-lipat ng bahay. Wala kaming pambayad ng upa basically. Doon kayo tumira sa kalsada, wala naman kayong pambayad eh. Nangyari sa amin yun, na tumira kami sa kalsada isang araw. Patuloy lang na nagtiyaga sina Lito para maitaguyod ang pamilya sa pagtitinda. At kahit mahirap na, hindi nila pinahinto sa pag-aaral ang mga bata. Maski nasa kanila sinasabi ko lagi, mag-aaral kayo mabuti kasi yan lang nga maipapamana ko sa inyo. Kasi ang pera nauubos, pero ang edukasyon hanggang sa pagtanda. Pero dumating din ang panahon na hindi na rin kaya ng mag-asawa na ipagpatuloy pa ang paresan. Sa ilang taong kong pagluluto, talagang itong 2 kamay ko, sobrang sakit. Nung napansin ng anak ko na ganito na yung sitwasyon ng kamay ko, nakita niya, tapos nagkulong siya sa kwarto.
Tapos sabi niya, nagsaka siya nagdesisyon na mangibang bansa na. Malaki raw ang naitulong nito sa gastusin ng pamilya. At kinalaunan ay sinundan ito ng 2 pang magkapatid. Ay naging inspiration po siya na, kaya ni ate mag-ibang bansa, kaya ko rin. So talagang nagiging inspirasyon at motivation po namin yung isa't isa. Hindi raw madaling mahiwalay sa kanilang pamilya. Pero tiniis nila para sa ikagiginhawa ng kanilang mga magulang. Pero ang gulong ng buhay, umikot na rin sa kanilang pabor. Unti-unti nilang nabayaran ang mga utang at muli silang nakaahon mula sa hirap. At dahil sa mga anak, sina Zenny at Lito nakapagpahinga na sa pagtatrabaho. Ang pinagkakaabalahan na lang namin ngayong mag-asawa, dito sa bahay, ako ayan, maghapon nanonood ng TV. Ako, maglilinis ng mga pusa, nagtatanim ng mga halaman. Kaya naman sina Mommy at Daddy, eto at chill mode na. Ang pangarap na mag-travel, natupad nila para sa kanilang mga magulang. Sina Zenny at Lito, nakaikot na sa Asia at nakapag-Europe pa. Una, punta kami ng Hong Kong, Macau, tapos Singapore 2 beses, tapos punta rin kaming Taiwan. Tapos itong huli na to, yun na, yung pag-travel namin 2 times sa UK. Wala kaming ginawa kundi mamasyal, punta kami sa mga castles, gano'n, Scotland, sa Warwick, ang dami. Sobrang saya. Sobrang saya. Magkasama mo yung mga anak mo. Kasama mo yung mga anak mong namamasyal. Tapos kain sa labas, shopping dito. Pero saka na raw muna ang travel goals. Dahil ngayong araw, ang bibisitahin ng mag-asawa, ang isa sa kanilang mga suki na miss na raw ang Paris nila. Matagal na po kasi may pwesto sila sa UST. Yung anak ko, nagkikrib lagi ng Paris. Kahit kinain pa lang niya ngayon, kakainin niya uli mamaya. Talagang dinadayo niya. Nalungkot kami kasi, syempre, na sila ngayon. Stay for good na sila kasi, kumbaga, nag-resign na sila sa trabaho na gano'n. Yun. Pero nakakamiss talaga yung Paris nila. Kahit mga estudyante sa UST, hinahanap-hanap ang Paris nila. At dahil na-miss na nga ni Ate Cora ang Paris ng mag-asawa, kanila itong sinurpresa. Ay, Mari! Ito, may surprise ako sa'yo. May dala akong Paris. Di ba paborito mo yan? Oo, matagal ko nang namimiss yan. Talaga? Oh, ano pa nga bang hinihintay? Tikman na yan! Mare, sarap ng timpla mo Yun pa rin dati. Talagang galing ni Paring Litong magluto Thank you. Walang pagbabago. Walang pagbabago. Nakuha ni na Zenaida ang tamang timpla, hindi lang sa Pares, maging sa tagumpay ng kanilang pamilya. Dahil sa buhay, hindi palaging talo. Basta't haluan ng puso, sipag at tiyaga, tiyak makakatikim din tayo ng panalo.